Grabe na po nangyayari sa panahon natin ngayon. Grabe na ipakikitungo ng tao, ugali ng tao at mga nagaganap po. At tanda ito na tayo ay nasa huling panahon na. Hindi rin naman to inilihim ng Panginoong Hesus kahit ng Biblia na tayo ay hindi dadanas ng ganito. Pero ito yung mga sign na tayo po ay nasa huling panahon na at malapit nang dumating ang Panginoong Hesus. Ito po yung sinabi ni Hesus na tanda, maraming magpapanggap siya ang Kristo. Sila yung magsasabi na sila ang Kristo at sa kanila magkakaroon ng kaligtasan. Sabi ng Matthew chapter 24 verse 3, sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi niyo at ano po mga palatandaan ng muli niyong pagpaparito at ng katapusan ng mundo. Ang sabi po ng verse 4, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at maraming maliligaw. Mangyayari po talaga ito mga kapatid, na maraming aako na sila ang Kristo at ang mahirap pa nito, marami po silang madadaya. Marami po silang madideceive. Sila po yung may mga talukbong din. Kaya po sa panahong ito, kapag nakakarinig na po kayo mga kapatid na maraming nagpapanggap at maraming umaako na sila si Kristo, na sila ang tagapagligtas, nasa huling panahon na po tayo. At hindi po nalilingid sa atin sa social media, sa mga balita, kahit sa loob na lang po ng bansang Pilipinas ay meron ng umaako na sila o siya ang Kristo. At ito ay tanda na nasa huling panahon na po tayo. At marami ring nadadaya ang mga taong ito. Pangalawa mga kapatid ay yung digmaan sa bansa at sa bansa. Marami po mga kapatid na maglalaban-laban. Marami po mga kapatid ang sasakop at mananakop. Sabi ng Biblia mga kapatid, hindi rin niya tinago ito. At nakikita po natin, naririnig natin sa panahon natin ito. Hindi po ito yung katapusan. Ito'y pasimula pa lang at kailangan pong mangyari ito sapagkat ito'y tanda. Ang sabi po ng Matthew chapter 24 verse 6, makakarinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo at mababalitaan nyo na may mga digmaan din sa malayo. Ngunit huwag kayong matakot, kinakailangan mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan, sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian. Isa rin po sa senyales mga kapatid, pagkatapos po ng gera ay yung matinding taggutom. Kakulangan ng supply sa pagkain. Bawat bansa po mga kapatid, magkakaroon ng mga matitinding kahirapan. Hindi po lingid sa atin mga kapatid na tumataas ang mga presyo, tumataas ang mga bilihin po natin at maraming nagugutom sapagkat hindi afford yung mga bilihin. Ngayon mga kapatid, tanda po yan na tayo nasa huling panahon na. Tanda rin po mga kapatid yung mga nararanasan nating sakuna tulad ng mga lindol. Sapagkat ito po ay simula pa lang ng mga paghihirap sa huling panahon. Matthew chapter 24 verse 7 hanggang 8, magkakaroon ng tagutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. Sa huling panahon din, kamumuhian ang lahat ng naglilingkod sa Diyos. Itatakwil, parurusahan, ipapersecute, papahirapan ang mga naglilingkod sa Panginoon. Hindi lang yon mga kapatid, papatayin din sa huling panahon. At nagaganap na po yan mga kapatid na maraming nagpapahirap sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Pinapahirapan ng mga lingkod ng Panginoon. At hindi lang po yon, pinapatay din po. Kasi yan po ang mangyayari sa huling panahon at tayo na andito na sa panahon na yun. Yan po ang sabi ng Matthew chapter 24 verse 9. Sa panahong iyon, kamumuhian kayo dahil sa pagsunod nyo sa akin. Dadakpin kayo o upang parusahan at patayin. Sa huling panahon din, maraming tatalikod sa kanilang mga pananampalataya. Aabandonahin ang kanilang pag-ibig sa Panginoon. Tatalikuran ang paglilingkod sa Diyos. Ganon din, kapopootan at papahuli nila ang kapwa nila mga mananampalataya. At nagaganap na po yan mga kapatid, betrayal. Maraming magbabackslide, marami po ang gagawa ng hindi maganda sa kapwa nila mananampalataya. Tanda po yan na tayo nasa huling panahon na. Matthew chapter 24 verse 10, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, kapupootan at ipapahuli nila ang kapwa nila mananampalataya. Ganon din sa panahong ito, maraming lilitaw ng mga huwad na propeta, huwad na mga ngaral at huwad na lingkod ng Diyos. Mga false prophet, mga false teacher, false preacher po mga kapatid, at marami po ang maliligaw sa mga tupa. Sabi po ng Matthew chapter 24 verse 11, lilitaw ang maraming huwad na propeta at marami ang maliligaw nila. Titindi po ang kasamaan sa mundo. Lalaganap po ang paggawa ng mali at sa mga maling iyon, yun ang magiging dahilan kung bakit marami po ang manlalamig ng mga mananampalataya.
Yan po ang sabi ng Matthew chapter 24 verse 12, lalaganap ang kasamaan at dahil dito manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Talaga pong nangyayari yan mga kapatid na kahit mananampalataya na, pag nakita nilang gumawa yung mga hindi pa nakakilala sa Diyos, maiinggit sila at gusto nilang gawin din yon. At parang nasasakal sila sa paggawa ng mabuti. Kaya po mga kapatid, huwag tayong manghihinawang gumawa ng mabuti. Kasi ang sabi ng huling panahon, magaganap po ang tindi ng kasamaan sa mundo at maraming manlalamig sa pananampalataya. Sana isa ka mga kapatid sa mga mananampalatayang hindi mahuhulog po at mawawala ang kanilang unang pag-ibig sa Diyos at hindi manlalamig ang kanilang paglilingkod sa Diyos kahit maraming nakikitang mali sa mundong ito. At ang huli na makikita nating senyales mga kapatid, lalaganap ang Ebanghelyo ni Kristo. Nakikita po natin yan mga kapatid kahit sa mga social media platforms. Meron na po at marami na pong nangangaral ng salita ng Diyos. Mga street evangelist, mga misyonaryo, mga pastor na naglilingkod sa Diyos at sa tao sa mga kabundukan, sa mga bukid na hindi pa naabot ng salita ng Diyos. Ito ay senyalis na tayo ay nasa huling panahon at malapit nang dumating ang Panginoong Hesus. Lalaganap ang Ebanghelyo ni Kristo. Great Evangelism. Magaganap po ito. Pag naganap na po ang Ebanghelyo ni Kristo, saan mang lupalop ng mundo, ito na po yung katapusan at darating na ang Panginoong Hesus. Matthew chapter 24 verse 14, ipapangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at saka darating ang katapusan. Upang tayo po ay makapanunggumpay sa mga temptasyon at sa grabing nangyayari po sa panahon natin sa huling panahon, tayo po ay manatiling tapat sa paglilingkod natin sa Diyos. Tayo po ay manatiling malinis sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo po ay patuloy na mag-alab sa pakikiniig at pakikiisa po sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Ganon din po mga kapatid, ang paglalim ng ating pananampalataya at pagkaunawa sa pag-ibig ng Panginoon. At lalo nating makilala ang Panginoong Hesus habang tayo po ay nabubuhay. Nang sa ganon tayo makapanagumpay po sa mga nangyayari sa paligid po natin sapagkat tayo nasa huling panahon na. Tayo po ay maging tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ng Matthew chapter 24 verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Yun po ang aral mga kapatid sa huling panahon. At ito yung nagaganap na sa atin. Gusto ko po magpasalamat sino man po nakarating sa huling part ng video ito. Salamat po mga kapatid. Kung meron po kayo tanong, comment nyo lang po. At kung gusto nyo po yung mga ganitong klase na mga nirelease nating video, like nyo lang po at huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Kung gusto nyo po magpadala ng mga prayer requests, message lang po kayo. May mga link po tayo ng mga social media platform, Facebook, Instagram, Messenger po, YouTube. Pwede po kayo mga kapatid na kumonekta sa akin. Meron din mga kapatid, gusto nyo suportahan ng ganitong ministeryo sa pangangaral ng salita ng Diyos online at physical. Pwede kayo magpadala sa GCash at sa PayPal. Nakalagay rin sa description box. Salamat po uli mga kapatid. Hanggang sa susunod po na pagkikita natin. Ito po ang inyong likod, Pastor Gab Bueno. God bless you po.